Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating papurihan ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli tayo po ay lumuluhog ng mga panalangin at mga minimithi sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Ipanalangin natin na tayo ay maging masunurin sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos para maging ganap ang ating pagiging anak ng ating Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalahi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, maging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan, ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyo ng inalis, tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit.
Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo na sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa aming wala na bang hanggan, di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglayang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Nung pong tayo ay bininyagan, tayo po ay naging part, naging kabahagi, naging anak ng ating Diyos. Isa po ito sa mga tinuturo ng ating katisismo na bunga ng sakramento ng binyag. At bilang anak ng Diyos, atin pong napakinggan doon, atin pong tinanggap noon, at laging pinapaalala sa atin ng kalooban ng Diyos ang dapat nating isabuhay, sapagkat ito ang ninanais ng ating Ama, ang kalooban niya. Ito po ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Mula sa 10 utos, mula sa mga virtues, kung paano manalangin, kung paano magmahal, kung paano mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kung paano mabuhay bilang anak ng Diyos. And this, living out the plan of God, makes the family of Jesus. Sinabi po niya ito, na ang aking ina at mga kapatid ang siyang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Dahil siya po ay nagiginang kilala, nagiginang tanyag, at pilit siyang gustong makasama ng mga tao. At siyempre, madali na makalapit kay Jesus kapag sinabing pamilya. Mas madaling makalapit kay Jesus kapag sinabing kamag-anak. Kaya sinasabi niya, tinuruan niya ng bagong aral ang mga alagad na ang sumusunod sa kalooban ng aking ama ang siya kong ina at mga kapatid. Paano po bang sumunod? Una, tayo po dapat nakikinig. Nakikinig sa sinasabi sa atin. Nakikinig sa mga hamon sa atin. Nakikinig sa mga pangailangan ng ating kapwa. May pagkakataon lamang na
through our ears, pero hindi tumitimo sa puso. May pagkakataon na alam ko na yan. May pagkakataon na kilala ko na yan. May pagkakataon na naranasan ko na yan. Kaya hindi na natin pinakikinggan. Ito po ay nangyayari between the parent-child relationship. Diba, sinasabi natin kung minsan sa mga nakababata na pagdaanan ko na yan. Kaya hindi na natin pinakikinggan. Kung minsan kasi ang sinasabing pakikinig from the superior going to the inferior o kaya ay sa mas matanda papunta sa bata. Pero tinuturo po sa atin ngayon ni Pope Francis, lalo tigit sa Synod, na makinig din tayo sa nakababata, sa nakabababa, at saka yung mga halos hindi pinakikinggan ng sanlibutan. Ito po yung pakikinig. At ito dapat ay tumitimo. Ikalawa, yung pagsampalataya. Pagsampalataya sa napakinggang salita ng Diyos na may kasamang pagtitiwala, at ito ang nagiging prinsipyo ng ating buhay. Na sa tuwing tayo ay may pinagdadaanan, may salita ng Diyos na nagsasabi sa atin kung anong dapat gawin. Kapag tayo may problema, may salita ng Diyos na naggagabay sa atin kung anong dapat gawin. Kapag tayo ay may pagsubok at soliranin, may salita ng Diyos na magpapatatag sa atin. Kaya, ang tanong ay, atin bang sinasampalatayanan, pinaniniwalaan, pinagtitiwalaan ang salita ng Diyos nating napapakinggan sa mga pagdiriwang dito sa simbahan? At pangatlong bahagi ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay yung pagsasabuhay na. Kung ano yung ating napakinggan na tumimo at nagturo sa atin ng aral ng Panginoon. Kung ano yung ating pinagtitiwalaan at kinakapitan, dapat lalo tigit nakikita po ito sa pagsasabuhay. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, tinuro niya yung kanyang mga alagad, ito ang aking ina at kapatid, sapagkat sila yung araw-araw na sumusunod sa Kanya, araw-araw na nakikinig sa Kanya, araw-araw na nananampalataya sa Kanya. Kaya kung saan man siya naroon, siya ay kanilang sinusundan. And this makes the family of Jesus ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating misa, atin pong pagnilayan kung tayo nakikinig pa ba sa salita ng Diyos. O kung minsan kasi, ay memoryado ko na yan, napakinggan ko na yan. Kaya kung minsan hindi na tumitimo, tayo ba'y nananampalataya sa salita ng Diyos? O ang ating laging pinangahawakan ay yung sarili nating galing at katangian? Hindi na tayo kung minsan humihingi agad-agad ng biyaya. Lalapit tayo sa Diyos when our problems become worse. Nasa mahirap ng senaryo. At yung pagsasabuhay na kung saan tayo tinatawag ni Kristo, susunod tayo. Kung anong tinuturo sa atin ni Kristo, tayo ay tatalima. Ipanalangin natin na makabilang tayo sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa plano ng Ama at pagsasabuhay nito. Magsitayo na po tayo. Natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid na turing
sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo sa masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob at mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handogan ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalangka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan, nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabaong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo ni taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.